Welcome sa DRS 2.0. Fresh at nagbabagang happenings ba ang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pwes, sagutin natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. Isang napakasayang pananghalian ang pinagsaluhan natin dito sa Itbulaga at ramdam na talaga ang Kapaskuhan at hindi lang yan. Meron pang nagbabalik sa Itbulaga, walang iba kundi po si Yunyul Kim, ang Porinoy ng South Korea Grand Winner. Namiss ng lahat si Yunyul Kim at ramdam na ramdam natin yan dahil habang kumakanta si Yunyul, marami pong nagtitilian at naghihiyawan sa Itbulaga Studio. Si Yunyul kasi mga kadabarkads ay nag-aaral kaya madalas hindi po siya nakikita sa Itbulaga. Samantalang marami naman po ang naghahanap ng mga dabarkads natin dito po kay Jerome Ibardome. Nitong mga nakarang araw kasi mga kadabarkads, hindi na po nag-guesting si Jerome sa Itbulaga Studio. Ngayon, eto po ang dahilan kung bakit nananahimik si Jerome Ibardome. Sa kanyang Facebook account, nag-upload po siya ng kanyang video, mini vlog, na kung saan ay nag-tour po sila kasama ang kanyang mahal sa buhay, girlfriend, dito po yan sa Cebu. Sabi nga dito, ang reason kaya wala si Elvis sa stage. Nag-vacation lang pala si Jerome Ibardome plus tinamaan din po pala ito ng sipon plus lamig. At sa mga darating po na araw, makikita na natin si Jerome Ibardome sa Itbulaga. Samantalang nagpaalala naman ng mga dabarkads natin kay Jerome Ibardome na laging magsuot ng face mask dahil sa mga virus na nagdipana sa ating kapaligiran. Sabi nga dito, hugs to you my idol, wear your mask lalo na kung nasa crowd ka. Tsaka magdala ng extra shirt at magbihis ka, lalo na't madali kang pawisan. Pieces of advice from an elderly fan, 78 years old. Samantalang kanina naman mga kadabarkads, ginulat po ni Ryan Agoncillo ang mga dabarkads natin dahil sa kanyang napakabonggang hairdo or nagpa-highlight kasi itong si Ryan, parte po ito ng kanyang upcoming project na may title na The Good Doctor. Bumagay naman sa kanya mga kadabarkads, mas lalo nga pong pumogi si Ryan Agoncillo at katunayan po niyan, binida na rin ito ng TBJ sa kanilang page. Sabi nga dito, if you're looking for a sign na magpakulay ng buhok, parang si Dabarkads Ryan, eto na yun. So pumogi lalo dito si Dabarkads Ryan, pero iba pa rin talaga pag kulay black yung hair Parang ang lakas makabata mga kadabarkads. And speaking of Ryan Agoncillo, mga kadabarkads, ito po yung naging statement niya na patunay na kung saan talaga namang nagtitake na ng necessary action ang management ng Itbulaga laban dito kay Anjo Eliana. Sabi po ni Ryan, you never catch one, we're all going to win, so we remain a solid team. Sabi naman MJ, do you get shocked that my God, where are these things coming from? You don't have the people with you anymore. Let's say Arjo, right? Where did this come from? Baka Anjo yun mga kadabarkads. Ang nakalagay kasi dito Arjo. Sabi pa dito, well, as far as I know, the management is taking the necessary step. But further than that, I have no more confidence. Our world today is full of action. So isang patunay lamang to mga kadabarkads na ang management po ng Itbulaga ay gumagawa na po ng hakbang laban po sa mga akusasyon at sa mga pinagkakalat ni Mr. Anjo Eliana. Samantalang ang Senate po ay nagluluksa mga kadabarkads, kabilang na po dito si Tito Soto. Kanina nga, nagtipon-tipon po lahat sila at nagkaroon po ng Senate honor dito po sa Senado. So, meron pong binigay na karangalan si Tito Soto para po dito kay Juan Ponce Enrile. Samantalang next topic naman tayo, marami po kasi ang nagtatanong kung ano daw po ba ang problema ni Anjo Eliana, bakit ito ay nagkakaganito at dumating sa punto na sinisiraan ang lahat ng dabarkads. Meron tayong nabasa dito mga kadabarkads, ang sabi dito, I still do not get why ex-Itbulaga host Anjo Eliana is making so much noise on social media. He had been denouncing his former co-workers in the noontime program and even said that there is a syndicate there. The syndicate part, I believe, to my collection, the syndicate Anjo is referring to must have been formed during the start of the Aldab phenomenon of Maine Mendoza and Alden Richards.
So that must have been exactly a decade ago. But prior to that supposed decade, there was already infighting within the show. One co-host who is still there had enough of the bullying of one of the executive that he, yes male, vowed to get even. The show was still being staged in Broadway Syndrome. That time, when nobody was looking, he approached the person's car and put human faces at the door handle. The bully executive was unable to find the culprit since it was a public car park. It was not a prank, it was vengeance. So parang kino-confirm dito sa isang write-ups na to mga kadaver cards na meron talagang sindikato sa loob daw ng Itbulaga na kung saan ay nabuo nung time ng Aldab phenomenon, Maine Mendoza and Alden Richards. Ayon pa dito, totoo daw po na nagkaroon ng kaguluhan sa loob ng naturang noontime show. So posibleng dito daw nagmula yung galit ni Mr. Anjo Iliana mga kadaver cards. Kaya ngayon, itong ginagawa daw po ni Anjo Iliana ay paghihigante laban sa mga daber cards. So grabe naman yun mga kadaver cards, no? Maling paghihigante na ilabas ang mga sekreto or mga hindi naman totoo na informasyon laban sa mga Itbulaga host natin. Pag sinabi kasing secret, secret lang yan. Hindi mo yan dapat ilabas sa publiko kasi sa'yo lang yan sinabi. Ibig sabihin, hindi mo dapat yan i-share sa ibang tao. Kasi pag pinagkalat mo yan, wala nang magtitiwala sa'yo. And syempre, lalayuan ka na rin ng mga taong nakakasalamuha mo dito sa showbiz industry. Kasi alam nila kung anong ugali meron ka. Alam naman natin talaga ang dahilan kung bakit ginagawa ito ni Mr. Anjo Iliana. Yun ay para kumita po ng kakarampot mga kadaver cards. Kasi inamin naman po ni Anjo Iliana na wala siyang maayos na trabaho, hindi ganon kalaki, hindi sapat yung kanyang kinikita. Since malapit na po siyang hindi pag-usapan sa mundo ng social media kasi ang daming mga bagong issue, paano na siya ngayon? 'Di ba? Wala nang pupunta sa mga live niya. Hindi na ganun kadami. Kasi naubusan na po siya ng bala laban sa mga daber cards natin. Lahat kasi may hangganan, hindi lahat alam niya mga kadaber cards. So nagsisimula pa lamang po na mag-ingay at nasa spotlight itong si Anjo Iliana, nasapawan po agad siya ni Amy Marcos. Yes po, ligwak agad si Anjo Iliana kasi may panibago na namang issue. Patungkol yan kay Amy Marcos na kung saan ay binuking yung kanyang kapatid na si BBM na nag-aano daw, no, nag-a-addict. Sabi nga dito ng Jose Manalo, thank you Amy Marcos. At nasapawa ng spotlight si Anjo Iliana. So nawala po yung focus ng mga tao kay Anjo. Ando na po kay Amy Marcos agad-agad. Kaya ligwak siya, supalpal siya kay Amy Marcos mga kadaver cards. So paano hanggang dito na lamang po ang update natin. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta.